Sinasabi ng ilan na kapag tinapos natin ang ating mga panalangin ng Amen, tayo sa katunayan ay nagbibigay ng pagsamba at papuri sa isang Anunnaki alien na nagngangalang Marduk, na kilala rin bilang Aamun-Ra sa Egyptian Pantheon. Nagbigay si Aamun-Ra ng isang utos, libu-libong taon na ang nakalilipas sa mundo, na dapat parangalan at pasalamatan siya ng mga tao sa pamamagitan ng pagsasabi ng kanyang pangalan na Amen sa pagtatapos ng kanilang mga panalangin. Kinilala rin si Aamun-Ra bilang si Marduk sa Sumerian text. Siya ang punong Diyos ng Babylon at isang immortal na alien na Anunnaki, at lihim na namamahala at nagmamay-ari ng mundo sa loob ng milenya at hanggang ngayon. Si Aamun-Ra ay may pananagutan sa pagsisimula ng makabuluhang mga pyramid wars sa Afrika at sa Middle East mahigit 50,000 taon na ang nakalilipas, na nag-iwan na maladisyertong lupain dahil sa mga advanced na armas na sumira sa karamihan ng mga halaman. Ano ang kanyang intensyon? Ito ay maging nag-iisang Diyos na igagalang ng mga tao na nilikha niya sa Hardin ng Eden. Ang bawat miyembro ng mga Anunnaki ay nakalaan at itinalaga sa mga cosmic constellation upang pamahalaan at pamunuan ang mundo. Gayunpaman, ang isang malaking insidente ng baha ay nagresulta sa pag-overshadow ng itinalagang oras ni Aamun-Ra upang mamuno. Ang Anunnaki at Atlantean mula sa Nibiru ay kumakatawan sa magkakaibang sibilisasyon. Ang maharlikang pamilya ng Anunnaki mula sa Nibiru ay nagtataglay ng isang angkan na konektado sa parehong mga ninuno ng Reptilian, Draconian at Lyranserian. Ang lahi na ito, na lumitaw 12 milyong taon sa nakaraan, ay resulta ng isang mapayapang pagsasama ng kasunduan sa kasal sa pagitan ng isang Royal Reptilian na babae mula sa Orion Empire at isang Lyranserian na lalaki mula sa Galactic Worlds Federation. Ang unyon na ito ay nagpasimula ng isang maikling panahon ng pagkakaisa, at bukod pa rito ay nagsilang ng isang novel royal hybrid na lahi. Ang mga mukhang mandirigmang ito, na matipuno na nagpapakita ng parehong maitim at mapusyaw na kulay ng balat, at full-blood royals, ay sinasabing may balat na napakaitim na tila Arcturian blue sa paningin ng mga tao, at may mga katangian sa itsura na nakapagpapaalaala sa mga African-Asiatic na tao. At kinikilala sa ating mga sinaunang talaan ngayon bilang extraterrestrial Anunnaki royalty. Sila ang pinakamahalagang pinuno ng monarkiya ng magkakaibang sibilisasyon ng Nibiru at nakakamangha na kinakatawan nila ang mga Diyos na lumikha na pinarangalan sa mga sinaunang sibilisasyong Sumerian at Babylonian. Sa kaibuturan ng angkan na ito, si Marduk ay anak ni Enki, ang pinakamatanda at pinakamaaral na prinsipe ng Nibiru. Si Enki ay isinilang ni Haring Anu at isang katulong na babae ng Pleiadian heritage. Malawakang kinikilala sa kanyang karunungan at lakas, si Enki ay nagkaroon ng isang anak na lalaki na pinangalan ng Marduk, na kilala rin bilang Aamun-Ra. Pagkaraan ng mahabang libong taon, nang sa wakas ay umakyat siya sa kapangyarihan sa lupa, ipinag-utos niya na sa tuwing nakikipag-usap ang mga tao sa banal, dapat nilang idirekta ang kanilang debosyon sa kanya, at tapusin ang kanilang mga panawagan sa pamamagitan ng pagbigkas ng kanyang pangalang Amen. Gagamitin ni Aamun-Ra ang kanyang pamumuno upang dalhin ang sangkatauhan sa isang estado ng dehumanization. Mga pag-atake, pang-aalipin, genocide at pagkawasak sa kanyang pangalan at sa iisang relihiyon niya. Inutusan ni Aamun-Ra sina Joshua at Moses na pumatay ng mga bata, salakayin at isakripisyo ang mga inosenteng babae at bata sa mga lungsod na sumasamba sa ibang Anunnaki alien maliban sa kanya. Sa Deuteronomio 22 sa talatang 28 hanggang 29 ay sinasabi, "Kung ang isang lalaki ay makatagpo ng isang dalagang hindi pa napangasawa, at sunggaban siya at sumiping sa kanya, at sila'y matuklasan, ang lalaking sumiping sa kanya ay magbibigay sa ama ng dalaga ng 50 siklong pilak at siya ay magiging kanyang asawa, dahil nilabag niya siya.
Hindi niya ito maaaring hiwalayan habang nabubuhay siya. Ang talatang ito ay isa raw sa maraming malinaw na teksto sa ebanghelyong ito na nagpapakita na ang Diyos na ito ay hindi ang Diyos na lumikha na ating pinaniniwalaan kundi isang alien na tao na nagbibigay ng mga insentibo para sa genocide at pag-atake sa mga modernong pamayanan ng tao para sa kanyang patriarkal na pakinabang at reptilyong pag-iisip na ipinasa mula sa kanyang angkan. Patuloy niyang kinukumpronta ang kanyang mga kamag-anak hinggil sa kanyang ambisyon na maging pinakamataas na Diyos ng mga tao at planeta sa makalumang panahon sa pamamagitan ng pag-uutos sa paraon na si Akhenaten ng Ehipto na ipakilala ang konsepto ng monoteismo at iginigiit ang pagtalikod sa paggalang sa maraming mga Diyos na totoong mga extraterrestrial na nilalang at humihimok ng katapatan lamang sa kanyang sarili bilang ang nag-iisa at nag-iisang Diyos, nakilala ngayon bilang Amun-Ra. Ang Sun Disk God na hindi na pinapanatili ang kanyang Sumerian-Babylonian na pangalan na Marduk. Ang kanonisadong Biblia, partikular ang mga aklat ng Exodo, Judges, at Deuteronomio, ay naglalarawan ng salungatan sa pagitan ng mga humanoid aliens na may sopistikadong teknolohiya na nagmamanipula sa mga tao bilang mga instrumento at nag-udyok sa mga tao na labanan ang isa't isa sa ngalan ng kanilang Diyos na si Amun-Ra. Ang angkan ni Marduk, kasama ang kanyang ninuno na si Enki, at kapatid na si Thoth, ay nabalisa sa kanyang mga agresibong kilos na sumasalamin sa kanyang tiyuhin, si Enlil na kinilala rin bilang Yahweh. Si Thoth, na namamahala sa sinaunang Ehipto sa loob ng 16,000 taon, ay inutusan ng kanyang ama na si Enki na umalis mula sa Ehipto. Talikuran ang pinagtatalunang mga pyramid conflicts sa mga devoted na Olmec, at magtatag ng isang bagong sibilisasyon sa mga teritoryong kasalukuyang kinikilala natin bilang Mayan at mga rehiyon ng Aztec sa mundo. Kinikilala bilang isang napakalakas na Anunnaki si Marduk o Amun-Ra na sumasabay sa kakayahan at teknolohiya ng lahat ng Anunnaki sa lahat ng mundo. Ang kanyang maalamat na tagumpay laban sa makapangyarihang reyna ng dragon na si Tiamat at ang kanyang hukbo sa panahon ng interbensyon ng Anunnaki sa Earth, humigit kumulang 350,000 taon na ang nakaraan na nagbigay sa kanya ng napakalaking paggalang. Ang Anunnaki, bilang pagpapahalaga, ay naggawad sa kanya ng 50 titulo at itinalaga siya bilang kanilang pinuno na may 50 bilang ng pagkilala na dating nauugnay sa Diyos na si Enlil na pinalitan ni Marduk bilang Diyos ng mundo. Bilang nagpapatakbo ng isang nag-orbit na parang hugis plato na sasakyang panghimpapawid o nagniningning na sandisk. Ang kapangyarihan ni Amun-Ra ay higit na lumawak sa mga rehiyon tulad ng sinaunang Ehipto at Kemet. Inihayag niya ang kanyang tunay na anyo sa panahon lamang ng pakikipagtagpo kay Moises sa bundok Sinai. Higit pa rito, kinikilala si Marduk bilang ama ni Nabu, ang Diyos ng karunungan ng Babylonian, na ang paglalarawan ng mukha ay nakatatak na mula sa iconic structure na Great Sphinx. Mayroong tanyag na paniniwala na ang angkan ni Amun-Ra ay kaakibat ng angkan ng mga sinaunang monarchs ng Ehipto, at ang mga remnants ng royal genealogy na ito, kabilang ang angkan ng kilalang si King Tut, ay nananatili sa modernong mga tao sa pamamagitan ng pag-aanak at genetic marker na inilagay sa pamamagitan ng advanced na teknolohiya. Habang nagpapatuloy tayo sa Age of Pisces, ang kanyang paghahari sa ating mundo ay nananatiling hindi mapapantayan, gayunpaman sa sandaling pumasok tayo sa Age of Aquarius, ang ating mga kaluluwa ay babalik sa higher astral dimension at bagong lupa,